Ano talaga ang problema sa buhay? Ang pera ba? Kapag kulang? Kapag meron kang utang? Kapag pagod ka na sa pagbabayad? Ang relasyon ba? Kapag niloko ka, iniwan ka, at sinaktan ka? Ang pamilya ba? Kapag matigas ang ulo ng anak mo, kapag ayaw magbago ng iyong minamahal, kahit na ilang beses mo na itong pinakiusapan, ang katawan mo ba dahil hindi ka gumagaling sa iyong sakit? Kahit na araw-araw ka nang nagpapacheck up sa doktor, umiinom naman ng gamot, walang mintis ka naman nagdadasal sa Diyos, pero nanghihina ka pa rin. Ang problema ba ay ang ating bansa, ang ating lipunan? Dahil sobrang korap na ng sistema. Walang hustisya. Yung mga mayayaman, sila lang ang yumayaman. Yung mga mahihirap, lalong naghihirap. Opo, problema lahat ng yan. Totoo naman yan. Pero mga kapatid, may mas malalim pang problema. Ang pinaka-problema ng ating buhay ay kapag tumitigil ka ng lumalago. Kapag hindi ka na lumalaki, kapag hindi na namumunga ang buhay mo. Amen? Remember this, the real problem of our life is when you stop growing. Because when you are not growing, you are dying. Amen? Kapag tumigil ka ng natututo, unti-unti kang matatalo. Kapag tumigil kang umuusad, dahan-dahan kang mapag-iiwanan. Kapag tumigil kang magmahal, tumitigas ang puso mo. Kapag tumigil kang nagdasal, nanalangin, humihina ang loob mo. Kapatid, wala kang dahilan para manatili na hindi ka lumago, lumaki at mamunga. Dahil ang Diyos na lumikha sa iyong buhay, nilikha niya ito para tumubo. When God created the world, when God created your life, it was designed to grow. If you are not growing, then you are fighting the will of God. If you are not growing, you are not doing the will of God. Amen? Narinig po natin sa mabuting balita. Sabi ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay parang isang lalaking naghahasik ng binhi. Ang nagtatanim ay ang Diyos. At ang binhi ay ang kanyang grasya. Ang binhi na tinanim, sabi niya, hindi natin namamalayan kung paano tumutubo at lumalaki. Whether you are aware or not, the good news is, God has planted His grace in you. Nasa iyo na ang kaharian ng Diyos. Nasa iyo na ang grasya ng Panginoon. Pero nasa iyo na kung hahayaan mong lumago, mamulaklak, at mamunga ang kanyang biyaya. Amen? Kaya mga kapatid, huwag kang magagalit, papapagod, at susuko dahil may problema ka sa iyong buhay. Dahil minsan, ang problema mo ang nagiging lupa kung saan pwede tumubo ang grasya ng Diyos. Alam na alam mo, tunay na lumalago, bumubuti at nagiging mabunga ang buhay mo. Tatlong bagay. Una, kapag lumalalim ang pananampalataya mo. Kapag nagiging totoo ang dasal mo. Kapag nagiging matatag ang kapit mo sa Diyos. Pero pangalawa, kapag lumalambot na ang iyong puso. Kapag marunong kang magpatawad, kapag nauunawaan mong iba, kapag nagiging mas marunong kang umunawa, kapag natututo ka ng tunay na magmahal. Pero pangatlo, kapag lumilinaw din ang direksyon mo sa buhay. Kapag alam mo na yung tama at kailangan mong gawin. Kapag umiiwas ka na sa mali at kasalanan. Kapag pinipili mo na magpakabuti ka, kahit na nahihirapan ka. Remember, my dear friends, you are really growing in holiness. Kapatid, baka ang problema mo, hindi naman talaga pera. Iniisip mo lang, baka ang problema mo, hindi naman relasyon, hindi naman yung sakit mo sa iyong katawan, hindi naman ang lipunan. Baka ang pinaka-problema mo ngayon, ito, yung tumigil ka na, yung sumuko ka na.
yung nawalan ka na ng pag-asa, yung hindi ka na nagdadasal, yung ayaw mo nang magbago, yung ayaw mo nang umusad. Kaya ngayon, ang paanyaya ng Diyos sa atin, huwag kang tumigil. Kung nasasaktan ka, maghilom ka. Kung bumagsak ka, bumangon ka. Kung naligaw ka, bumalik ka sa Diyos. Dahil ang grasya ng Diyos, ang binhi ng kabutihan ng Panginoon, nasa iyo na, nasa loob mo na, nasa puso mo na. At ang kanyang grasya, inaalagaan ng Panginoon. Harinawa, sana, huwag manatiling binhi ang tinanim ng Diyos sa iyo. Alagaan mo din, tumubo sana sa iyo. Mamukadkad naman sana yan at mamunga para maialay mo at makatulong para sa buhay ng ibang tao.